hello sa mga kapwa ko Marites dyan. Kami ay maghatid sa inyo ng mga eksplosibo, now na, at ang mga nagbabagang balita. Ngunit hindi ito si Boy Abunda, kundi ang iyong tagapaglingkod na si Ginoong Burata at ang kapwa ko Marites nga pala, si Ginang Abelia, na maghahatid sa inyo ng mga nagbabagang balita. Hindi, kundi komunikasyon ng pananaliksik at epektibong pagpaparating ng mahalagang mensahe. Ngunit, Ma'am Jo, updated ka na ba sa bagong chismis? Ngunit, ano nga bang mga chismis na ito na aming ihahatid sa inyong araw? Hindi lang ito chismis patungkol sa kundi patungkol sa komunikasyon ng pananaliksik, ang kahalagahan ng komunikasyong pananaliksik sa publiko, estratehiya sa epektibong komunikasyon ng pananaliksik, mga posibleng hamon, at ang konklusyon. Dumako naman tayo sa komunikasyon ng pananaliksik, isang mahalagang aspeto ng ating akademikong gawain. Ngunit, ano nga ba ito? Ano ang komunikasyon ng pananaliksik? Ito ay isang proseso ng pagsasali ng komplikado at teknikal na natuklasan sa pananaliksik sa isang anyo o wika na madaling maunawaan ng lahat at lalo na sa mga hindi dalubhasa. Ngunit nagtataka ba kayo kung bakit mahalaga ito? Ito, ipapaliwanag ko sa inyo. Mahalaga ito dahil ang pananaliksik ay hindi lamang para sa mga eksperto. Halimbawa, ang mga magpag-aaral ng tungkol sa kalusugan, pagbabago ng klima at edukasyon ay naging makabuluhan lamang kung maipaliwanag ito sa tamang paraan. Kung maipabot man ang impormasyon mula sa mga gumagawa ng patakaran hanggang sa mga karaniwang tao, mas magiging epektibo ang implementasyon ng mga solusyon sa mga isyong kinakaharap natin. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa at aplikasyon nito. Isipin na lang natin ang pananaliksik tungkol sa mga nasakuna o pagbabago ng klima. Kapag ito ay naipahayag gamit ang wika at pamamaraan na madaling maunawaan ng tao, magagamit nila ang impormasyon upang maprotektahan ang kanilang sarili at komunidad. Sa madaling salita, ang epektibong komunikasyon ng pananaliksik ang nagiging tulay upang maging makabuluhan ang ating kaalaman sa pagsulong ng ating lipunan. Alam mo ba ang kahalagahan ng komunikasyon ng pananaliksik sa publiko? Una, ang pagpapabuti ng kalagayan ng tao. Sa anong paraan? Ito ay nabibigay ng kapangyarihan ng mamamayan na makontrol ang kanilang buhay gamit ang impormasyon mula sa pananaliksik. Kasi ika nga, iba ang may alam. Pangalawa, ang epekto sa lipunan. Ito ay tumutulong sa pagtugon ng mga pandaigdigang issue tulad ng pagbabago ng klima, kalusugan, pagtugon sa sakuna, edukasyon, at pagpapahalaga sa kultura. Ikaw, updated ka ba sa mga isyong panlipunan ngayon? Pangatlo, ang pangunahing benepisyo. Ito ay nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng dalubhasa at ng karaniwang tao. Ito ay naging tulay upang maisagawa ang mga solusyon na nakabatay sa datos para sa inklusibong pag-unlad. At ang panghuli, ang pagbibigay ng daan sa mga informed at empowered na mga komunidad patungkol sa problemang kanilang hinaharap. Kasunod naman ang estratehiya ng epektibong komunikasyon ng pananaliksik. Una, gamitin ng simpleng wika. Mahalaga na gawin ang simple at diretso ang pagpapaliwanag ng pananaliksik. Iwasan ang mga technical na termino o jargon na maaaring hindi maintindihan ng karamihan. Sa ganitong paraan, mas madaling maunawaan ng mga tao ang mensahe o anumang mga kanilang antas ng kaalaman. Pangalawa, kilalanin ang audience. Alamin ang interes, antas na kaalaman at pangangailangan ng iyong tagapagkinig. Lakham ang estilo ng komunikasyon ayon sa mga kanilang konteksto upang makapag-ugnayan or mas makapag-ugnay sila sa inyo. Pangatlo naman, gumamit ng visual aids. Ang paggamit ng infographics, diagrams at videos ay
napaka-epektibo sa pagpapaliwanag ng komplikadong impormasyon. Dahil dito, mas madaling makuha ang atensyon ng tagapakinig kapag may visual na presentation. Pang-apat, gawin sa konteksto ng sitwasyon. Magbigay ng mga halimbawa ng konektado sa araw-araw na buhay ng iyong audience. Isaalang-alang din ang kanilang kultura, wika, at panlipunang aspekto upang mas maunawaan nila ang inyong mensahe. At ito naman ang panglima. Gamitin ang iba't ibang plataforma. Pagsamasamahin ng online at offline na mga medium tulad ng social media, community forums or platforms o live presentations upang maabot ang mas maraming tao. Sa pamamagitan nitong estranahiya na ito, masisiguro natin ang pananaliksik ay maipahayag sa paraang malinaw, relatable at epektibo. Ngunit, ano nga ba ang mga posibleng hamon? Naku, hamon na naman, di ba pwedeng magchismisa na lang? Una, ang teknolohikal na agwat. Limitado ang access sa teknolohiya ng mga liblib na lugar. Pangalawa, ang pag-intindi ng publiko o sa paraan, ang komplikadong teknikal na wika ang naging hadlang sa pag-unawa. Pangatlo, ang kawalan ng suporta. Sa anong paraan din, ang kakulangan ng pondo at network para sa malawakang distribusyon ng mga impormasyon. Ay, nasa konklusyon na pala tayo. Grabe, daming chismis. Ngunit, ano nga ba ang mga pangunahing puntos? Una, ang komunikasyon ng panaliksik ay nagbibigidaan para sa kamalayan at pagkipag-ugnayan ng publiko. Pangalawa, ginagamit ito upang makagawa ng mulat na desisyon mula sa individual hanggang sa antas ng pamahalaan. Ito na nga ang panghuli, call to action. Una, bigyang prioridad ng mga mananaliksik ang pagpapalaganap ng kanilang natuklasan sa paraang malinaw at nauunawaan ang lahat. Pangalawa, ang makabagong teknolohiya at iba't ibang plataforma upang maabot ito ang mas maraming tao, kabilang na din ang mga nasa liblib na lugar. At panghuli naman, matulungan ng mga institusyon, akademiko, at media upang maitaguyod ang isang sistema ng pagsasali ng kaalaman ng naangkop sa publiko.